Kumusta mga kapitstop? Dax here. Alam nyo naman siguro na maraming mga news about dissatisfaction ng mga drivers sa 2026 regulation. Lately, naging malaking topic to kasi nga mas naging concern na ng mga drivers yung kanilang safety during a race start or even during the race itself. Na brought up ulit ang topic na to because of the incident ni Oli Bearman and then ni Franco Colapinto during the last race sa Suzuka. And yun nga, isa sa mga nagtanong is yung isa naming kaibigan na si Calvin. Shout out sa'yo, Calvin Lester Liorna na nasa US ngayon. Nagtanong siya kung ano daw talaga ang nangyari during that incident and bakit maraming mga issues about driver safety na kailangan i-address ng FIA ngayong buwan. And hopefully, kapag nag-podcast na kami ni Paring Chad sa next naming session, magkaroon na ng decision yung FIA kung ano ang mga further changes na gagawin nila for the remaining races of this 2026 season. Okay, so discuss muna natin yung kay Oli Bearman. Ano ba talaga yung nangyari? Bakit naging concern ulit ng mga drivers yung kanilang safety during the race. During that incident with Oli Bearman and then ni Franco Colapinto dun sa spoon curve ng Suzuka, si Franco Colapinto nun naka-charging mode. Nag-harvest siya ng energy para dun sa kanyang MGUK, yung kanyang battery. And then si Oli Bearman naman, gusto niyang ungusan si Franco Colapinto. During that incident, naka-boost mode naman siya. And mayroong malaking difference sa speed ni Colapinto and then sa speed ni Oli Bearman. I don't know kung nag-lift and coast si Franco or naka-super clipping siya. Pero it was very clear na si Oli Bearman talagang napakabilis kasi nakagamit siya ng boost. Because of that speed difference, yung tinatawag nilang speed delta na halos 50 kilometers per hour yung difference ng dalawa. And dahil na din narrow yung section ng track na yon, no choice si Oli Bearman, iwasan talaga si Colapinto, napunta siya doon sa grassy part ng track hanggang doon sa gravel. Ayun, tuloy-tuloy na siya doon sa barrier. And nakita nga natin yung epekto ng crash na yon na halos 50G yung kanyang na-experience during that crash. And neither of them was at fault kasi si Franco Colapinto has all the right to defend his position, and when he moved dun sa middle part of the track, it was a legal move. And then si Oli Bearman naman, talagang within his rights niya naman talaga na gumamit ng boost para maungusan niya si Franco. And ito nga yung sinasabi ng mga drivers sa isang race dahil mas mabilis yung pagkaubos ng kanilang electrical energy kaysa sa mag-harvest or mag-charge. Wala silang choice kundi mag-recharge in certain points of the track, either through braking, lifting, or yung tinatawag nilang super clipping. And syempre, hindi rin aware yung mga drivers na nasa likod mo kung nag-harvest ka ba or talagang sadya lang na bigla kang bumagal. So napaka-delikado to, especially during close racing kung saan less than 1 second lang yung gap mo doon sa sinusundan mong kotse if you want to overtake. Paano kapag biglang nag-lift and coast yung kotse na nasa unahan mo or nag-super clipping just to harvest yung electrical energy? And wala kang magagawa kung ang last option mo talaga is yung mag-off track ka para lang hindi mo ma-rear end yung kotse na nasa harap mo. And ito na nga yung nire-raise na issue ng mga drivers sa FIA during their closed door meetings, and then pati na rin yung mga teams. So hopefully, before the Miami Grand Prix, magkaroon na talaga ng decision yung FIA kung meron silang mga changes na gagawin just to ensure yung safety ng mga drivers and at the same time to maintain yung entertainment value ng Formula 1. So let's see, pag-uusapan namin ni Paring Chad to, and hopefully si Paring Pau maka-join ulit para mas matalakay natin to ng mas malalim pa.